Pag-ibig ng tipanan. Sumagot si Yeshua at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, kanyang tutuparin ang aking salita, at siya iibigin ng aking Ama, at kami pasa sa kanya, at siya gagawin naming aming tahanan. Ang pag-ibig ay tumatagos sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa Diyos, dahil siya ay pag-ibig. Nang ihiwalay ng kasalanan ang sangkatauhan sa Diyos, nakipagtipan ang Diyos sa sangkatauhan. Anong dahilan ng tipang ito? Anong papel ang nilagampanan ng pag-ibig ng Diyos dito? Ano ang mga kondisyon ng tipanan? Ang walang kondisyong pag-ibig ng Diyos. Nais ng Diyos na maligtas ang lahat, ang dahilan ng tipanan. Ang mga kondisyon ng pag-ibig ng Diyos. Ang mga kondisyon ng tipanan, tumugon sa pag-ibig ng Diyos. Ang ating tugon sa pag-ibig ng Diyos, mga tagapaghatid ng pag-ibig ng Diyos. Ang walang kondisyong pag-ibig ng Diyos. Nais ng Diyos na maligtas ang lahat. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Mahal na mahal tayo ng Diyos, kaya't gumawa siya ng napakalaking sakripisyo, sariling buhay upang lahat ay maligtas sa kasalanan. Walang sino man sa mata ng Diyos ang mituturing na hindi karapat-dapat tumanggap ng kaligtasang iniaalok. Pag-ibig ng Diyos ay sumasaklaw sa lahat. Kung nakasalalay lang sa kalooban ng Diyos ang kaligtasan, tayong lahat ay maliligtas. Ngunit binigyan niya tayo ng kalayaang magpasya kung nais nating makaligtas o hindi. Tutugon man tayo o hindi sa kanyang pag-ibig. Maaari nating isiping lumuluhas siyang tumatawag. Pakiusap, tanggapin mo ang aking paanyaya. Live. Ang dahilan ng tipanan, kundi dahil sa iniibig kayo ng Panginoon at dahil sa kanyang tinupad ang sumpa na kanyang sinumpa sa inyong mga magulang, ay nilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang pangkamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ni Faraon na hari sa Ehipto. Nang ilabas ng Diyos ang Israel sa Ehipto upang panibaguhin ang tipan na ginawa niya kay Abraham, Isaac at Jacob, hindi lang niya ito ginawa para matupad ang kanyang salita. Ito ay dahil mahal ka ng Panginoon. Ang salitang ginamit upang tukuyin ang dahilan kung bakit nakipagtipan ang Diyos sa atin ay hesed, na nangangahulugan ang awa, kabaitan at pagmamahal ng Diyos. Mabuting pag-ibig o tapat na pag-ibig para sa kapwa na nasa ilalim ng isang relasyon ng tumbasang pag-ibig. Pag-ibig na pinapakita upang ang iba ay magpakita ng parehong kabaitan at pagmamahal na kapalit. Ang pag-ibig ng Diyos ay maaasahan, hindi magbabago at nananatili. Ngunit ang mga benepisyong matatanggap natin mula sa pag-ibig na iyon ay may kondisyon, depende sa ating tugon. Ang mga kondisyon ng pag-ibig ng Diyos. Ang mga kondisyon ng tipanan, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa kabubuhay na walang hanggan. Maaaring magbigay sa atin ang ilang mga talata sa Biblia ng impresyong ang Diyos ay tumitigil sa pagmamahal sa atin kapag tayo ay tumatalikod sa Kanya. Gayunpaman, tignan natin ang halimbawa sa aklat ng Oseas kung saan tiyak na sinasabi ng Diyos, hindi ko na sila iibigin pa. Di nagtagal, sinabi ng Diyos, iibigin ko sila ng may kalayaan. Walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos, hindi siya tumitigil na umibig sa atin. Ngunit nagtakda siya ng mga kondisyon upang matanggap natin ang mga pakinabang ng pag-ibig na iyon. Mahalin siya, patuloy na mahalin siya. Sundin ang kanyang mga utos, mahalin ang isa't isa. Tumugon sa pag-ibig ng Diyos, tayo nagsisiibig sapagkat siya ay unang umiibig sa atin. Laging nauuna ang Diyos, minahal niya muna tayo bago tayo magawa ng anuman. Kapag napagtanto natin ang pag-ibig ng Diyos at ang dakilang sakripisyo ginawa niya para sa atin, ang natural nating reaksyon ay ibigin siya at ibigin ang isa't isa. Sa kasamaang palad, hindi lahat ay tumutugon sa parehong paraan. Minsan nakakalimutan natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Inihalimbawa dito ni Yeshua ang isang talinghaga. Ang utang ng isang tao sa kanyang Panginoon ay katumbas ng 200,000 taon ng trabaho. Ngunit dahil sa pagmamahal ay pinatawad siya ng kanyang Panginoon.
kinalimutan ang pag-ibig na natanggap niya. Siningil ang alipin ito sa kanyang kapwa alipin ang katumbas ng mahigit 3 buwang trabaho. Anong kawalan ng pasasalamat? Hindi ba dapat ay mahabag ka rin sa iyong kapwa alipin kaya ng pagkahabag ko sa iyo? Ang ating tugon sa pag-ibig ng Diyos. Mga tagapaghatid ng pag-ibig ng Diyos, tinanggap ninyong walang bayad ay ibigay ninyong walang bayad. Paano natin masusuklian ang Diyos sa ginawa niya para sa atin? Mababayaran ba natin siya sa anumang paraan? Ganap na imposible, ngunit hindi tayo hinihiling ng Diyos na magbayad o bayaran siya para sa pag-ibig na natanggap. Kontento na siya na tayo ay maging tagapaghatid ng natanggap nating walang bayad. Mga minamahal, kung tayo ay iniibig ng Diyos, dapat din tayo magmahalan sa isa't isa. Hindi natin masusuklian ang ginawa ng Diyos, ngunit maaari tayo magpasalamat sa Kanya sa pagkikitungo sa iba tulad ng pagkikitungo niya sa atin. Kung ang ibig sabihin ng pag-ibig sa Diyos ay ang pagmamahal sa iba, kailangan nating ibahagi agad ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos sa lahat. Ang Diyos ay may malalim at intim na pagmamahal sa bawat miyembro ng sangkatauhan. Walang isa na nalimutan, ni isa na naiwang walang kaya at nalinlang upang madaig ng kaaway. Mahal akong magtiwala sa Diyos, sapagkat mahal niya ako, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay para sa akin. Kung si Kristo ay nananahan sa puso, ang kaluluwa ay mapupuspos ng kanyang pag-ibig, ng kagalakan ng pakipag-isa sa kanya. Ito ay mamanatili sa kanya at sa pagmumuni-muni sa kanya. Ang sarili ay malilimutan. Ang pag-ibig kay Kristo, ang pagmumula ng pagkilos, silang mga kadadarma ng pumipilit na pag-ibig ng Diyos ay hindi nagtatanong kung gaano kaliit ang ibibigay upang matugunan ang mga kinakailangan ng Diyos. Hindi sila humihingi ng pinakamababang pamantayan, ngunit naglalayong umayon ang ganap na sa kalooban ng kanilang manunubos. Sa marubdob na pagnanais ay ibinibigay nila ang lahat at nagpapakita ng interes na katumbas ng halaga ng bagay na kanilang hinahanap.